Good morning. My name is Kel Francisca Tejada. I'm 28 years old from Cavite, Quezon. I'm a registered nurse, year 2015, and I'm working at Lucena MMG for 7 years. And afterwards, I've been at an operating room. I experienced a lot of cases, different cases. It helped me to grow as a person, and it helps me to develop my critical thinking, to be a multitasker, and develop ideas that outside the box. Aside from that, I work as a part-time clinical instructor at Kalayan, which helps me to adapt to the new behavior of the new generations. For this, I firmly believe that this will help me to grow as a person. Okay. For our lecture will be based on the routine from the operating room. What scrub nurse and circulating nurse are expected to do. So first, when you're at the operating room as a scrub nurse, you have to check the consent for the operation. So this consent will be verified through doctor's order. So let's assume that the patient is scheduled for CS with BTL. First things first is we look into patient's chart. Then afterwards, kapag na-check na natin sa doctor's order, ang order na CS with BTL, we check kung sino yung mga entourage natin. For example, ang entourage natin is Dr. Kalayan, Dr. X, Dr. Y, Dr. Z, and Dr. L. Usually, when you say CS with BTL, it consists of 4 doctors: surgeon, assist, anes, and pedia. So afterwards, na ma-check na natin siya sa doctor's order, i-verify natin kung tama yung consent na pinirmahan nila. Kasi usually ang mga pasyente minsan, pumapayag lang sila sa CS. Pero nag-refuse sila sa BTL. BTL stands for bilateral tubal ligation. It's a surgical contraceptive. So usually dapat dalawa ang consent dito. Isa sa CS, isa sa BTL. So dapat ang mag-ano sa kanila, ang mag-witness is husband. Kasi ayon sa ethics and Bible, ang sabi doon is kung anong pag-aari ng asawa ay pag-aari, kung anong pag-aari ng lalaki ay pag-aari ng babae kapag sila ay under na ng legal na marriage. So afterwards, kapag nag-consent na sila, check mo kung dalawa yung consent, CS with BTL. So ang una muna natin is doctor's order, then consent. Kapag na-check nyo na may consent ang pasyente, saka nyo naman i-check ang pre-op interview. So ano nga ba importance ng pre-op interview? When we say pre-op interview, dito pumapasok kung ano yung mga previous operation niya, kung meron man siya. Saka kung saan man siya allergies. So bakit kailangan natin malaman kung may allergies ang pasyente? Kasi may time na may mga gamot na hindi pwedeng i-take ng allergic na pasyente. For example, ang pasyente is allergic sa seafoods. Hindi siya pwedeng mag-take ng mga meds or na nagko-contain ng iodine. Or ang pasyente is asthmatic, hindi, may mga certain meds na hindi sa kanya pwedeng ibigay, like ranitidine, Evaprost. Kasi this one will vasoconstrict your lungs and it can lead to death. Then after nun, check mo yung mga medication na ininom niya. Usually kapag pre-op, hindi tayo schedule for operation, hindi tayo nagbibigay ng mga meds na blood thinners. Why? Ba't hindi tayo pwedeng magbigay ng blood thinners? Kasi once nagbigay ka ng blood thinners before the procedure, ang purpose kasi ng blood thinners, from the word itself, tutunawin niya yung mga clots dun sa vessels mo. Kapag nag-cutting na ang doktor at nag-take siya ng blood thinners, mas gagrabe yung pagdudugo. Kapag nagrabe yung pagdudugo, it can lead to hypovolemic shock. And hypovolemic shock
can lead to hypotension, pagbaba ng BP, pagbaba ng paghinga, pagtaas ng paghinga, takip niya, sakit, pagtaas ng ating cardiac rate, tachycardia. So, ang ating mnemonic dyan is hypo-tachytachy kapag nagkaroon tayo ng hypovolemic shock. So, hindi tayo pwedeng mag-take ng mga blood thinners before the procedure. Then, after nun, pag na-check na natin ang consent, doctor's order consent, saka pre-op interview, saka na natin siya ipupunta sa OR. So, sa OR, doon na natin i-prepare ang pasyente kung ano man yung gagawin sa kanya. So, let's assume na si ma'am ang pasyente natin for CS with BTL. So, usually, ano nga ba ang mga indication for CS with BTL? So, marami siyang indication. For example, meron tayong malpresentation or tinatawag nating suhi. So, hindi siya kayang mag-normal delivery. So, she is candidate for CS. Or kaya kapag dumuni na ang baby sa loob ng uterus. Kasi it can lead to infection or septicemia. Ang tawag doon is meconium. And aside from that, ano pa ba ang mga kailangan natin i-check? Ano ba ang mga indication for CS? Kapag tumataas ang BP. Kapag kasi tumataas ang BP, ang tawag natin doon is tawag dito, eclampsia. So kapag tumataas ang BP natin, once na nag-cut tayo sa pasyente, mas intense ang bleeding. And aside from that, sa pagtaas ng bleeding, pwede rin ang pasyente makadevelop ng seizure. So ang tawag doon is high-risk pregnancy or under the category siya ng eclampsia. So, or kaya naman cord coil. Yung cord ay, for example, ito yung baby, pumulupot na sa leeg ng baby, yung cord. So, hindi siya pwede mag-undergo ng normal delivery. Or kaya naman, prolong ang labor. So, since si ma'am, CS with BTL, let's assume na kaya siya isi-CS with BTL kasi siya ay nagkaroon ng prolong labor. Masyadong matagal ang labor. Kasi once na nagpo-prolong ang labor, pwede tayo magkaroon ng fetal distress. When we say fetal distress, ang baby is pwedeng mamatay. Kasi ang pinoprotektahan natin sa CS with BTL is not only the mother but also the baby. So for example, narito na si mother, ang susunod natin gagawin is i-hook siya sa oxygen. So sa operation, kapag nag-opera tayo, kailangan isusupport natin ang lungs. Kasi ang mga binibigay na anesthesia sa mother is nakaka-cause ng respiratory distress. So, let's assume na meron tayo dito oxygen. So, ipuput natin dito yung oxygen connected sa anesthesia machine. Ang anesthesia machine ang mag-serve ng kanyang mechanical ventilator. Then after ma-hook natin sa machine, kailangan natin i-check yung BP niya kung nataas or nababa. Kasi kapag masyadong tumataas ang BP, because baka pwedeng pag nag-cut ang doktor, mas mag-prolong ang bleeding, or kapag masyadong naman mababa ang BP, baka naman masyadong malakas ang pagdudugo. So, yan. Hook the patient to the cardiac monitor, sa BP, saka sa ating pulse ox para ma-determine ang kanyang oxygen saturation sa katawan. And afterwards, kapag na-check na natin dito, ang anesthesiologist ay mag-i-induct na ng anesthesia. So, paano ba malalaman kung anong type ng anesthesia ang gagamitin kahit hindi mo na siya itanong sa anesthesiologist? So, for example, Danny, talikod ka. Dito. Okay, assuming muna na si ma'am will be our dummy. So, ito ang tinatawag nating lumbar. Meron tong number. L3 and L4, dito tinuturok ang anesthesia. Dito nagtutusok ng spinal anesthesia. So, para malaman mo kung ano ang mga anesthesia na gagawin sa kanya, mula L3
L4 pataas, ang gagamitin mong anesthesia is general anesthesia. For example, mastectomy, tatanggalin ang buong suso niya. So, anong type ng anesthesia yun? Ang type ng anesthesia na yun ay general anesthesia kasi nasa taas na siya. Cataract extraction, may tatanggalin sa katarata mo. So, type din ng anesthesia is GA. However, kapag naman ang mga involved na organs ay pababa, wala L3, L4 pababa, spinal na siya. For example, CS. So, tatanggalin ang baby sa uterus. We all know na ang uterus nasa low ng L3, L4. So, under siya ng spinal. Appendectomy, nasa right lower quadrant siya. So, nasa baba pa rin siya ng L3 and L4. So, under pa rin siya ng spinal. Puputulin ang paa dito. So, under pa rin siya ng spinal. Kasi mas mababa siya sa L3, L4. Kapag up, GA, general anesthesia. Pag pababa, is spinal. Sige, magpupo ka na. Assuming na nakabook na siya. So, since na si Ma'am ECS with BTL, ang type ng anesthesia na gagawin sa kanya is spinal. Now, before magturok ang pasyente ng ang doctor, ang anesthesiologist ng anesthesia, we have to cleanse yung kanya likod. So, sabi ko nga sa inyo, nag-introduce ng spinal anesthesia sa likod. So, dapat ang pasyente natin ay i-place natin sa left lateral position. Ang tawag dito is left lateral. Then, knee chest. Bakit kailangan natin ng knee chest? Para mas ma-expose ang L3 and L4. So, after nun, kapag expose ang L3 and L4, magkakaroon tayo ng OR light. Dito, kailangan natin linisin ang likod niya. Hindi siya na-sterilize, pero kailangan natin siyang linisin. Usually, ang pinanglilinis natin sa likod is alcohol and betadine. So, assuming this is alcohol and betadine, kukuhanin natin itong forceps. Okay. Clump the cherry balls containing alcohol. Since I'm right-handed, dito ako position. L3, L4, inner to outer circular motion. Then, discard. What if kung ako ay masyadong kinabahan kapag nag-prepare or nagpe-paint sa likod? For example, napaganto ako, hindi ko na-clean yung ibang portion, hindi mo na siya babalikan kasi mas ma-unsterile yung iyong field. So, ang gagawin mo, since sa 3 cycles siya, sa pangatlong cycle, kukuha ka ulit, doon mo na siya ulit aayusin. Walang space. After ng 3 cycles ng alcohol, 3 cycles ng betadine, same method. Then kapag nalinis mo na yung likod niya, pag nalinis mo na yung likod niya, dito na nag-i-induct ang doktor ng spinal anesthesia. Then after ma-induct ka ng spinal anesthesia, ang pasyente ay i-place sa supine position. Now, ano ang pinaka-crucial kapag supine position after ng spinal anesthesia? So, pag spinal anesthesia, para ma-determine mo kung gumagana na ang spinal anesthesia, pinapagalaw ang paa. For example, igalaw niyo po ang paa niyo. Itaas ang right niyo pong paa. For example, tinaas niya ang paa niya. Ibig sabihin nun, hindi pa masyado epekto ang anesthesia. Pero may times na pag tinaas ang kanyang paa, pero sinabi niya na medyo mabigat-bigat na, malapit nang umepekto ang anesthesia natin. Usually, dapat kapag sinabi natin itaas ang kanyang paa, hindi niya na maitataas. Doon pa lang tayo masasabi natin na effective ang ating spinal anesthesia. Then afterwards, kapag nagkaroon na tayo ng effective mang spinal anesthesia, during operation, kailangan natin i-monitor ang pag-ihi ng pasyente. Kasi nga, paralyze ang iyong katawan mula dito hanggang dito. So, ang pasyente, hindi niya makokontrol ang pag-ihi. So, para ma-monitor natin ang kanyang pag-ihi, kailangan natin siyang sondahan. So, sa pagsusonda, kailangan natin i-monitor ang kanyang urine output para malaman natin during operation kung siya ba ay dehydrated or hindi. So, gagamit tayo ng open gloving technique. Sige, sir lang. So, kapag mag-open gloving technique tayo, with your non-dominant hand, i-grasp mo dito sa tip ng gloves.
Then, insert dito sa dominant hand mo. Consider na itong sterile. So, para makuha mo yung isang gloves, use the scoop method. I-scoop mo yung loob kasi ito yung sterile part. Yan, scoop method. Then, insert. So, dito ito tinatawag natin open gloving technique. Since nang-polycat tayo. Then, kukuha natin ang sterile polycat. Then, after natin mag-sterile polycat, ipapatest natin sa ating circulating nerve. So, for example, na-test na siya, nag-inflate ang balloon. Ibig sabihin, hindi defective ang ating polycatheter. So, saka tayo, ika-crumpled to. Since hinawakan to kung wari nung circulating natin, unsterile na to. So, hindi na natin siya masyadong hahawakan. Hanggang dito lang yung paghawak. Then, kukuha tayo ng betadine, panglinis ng pertanimab pag mag-polycat. Then, sa non-dominant hand ko, maglalagay tayo ng KY gel. Sige, tukan. And after nun, since na right-handed ako dito, may isa akong mag-help sa akin para i-position si ma'am sa dorsal rectum. Assuming na may nag-help sa akin, yan. Ganitong position ang tinatawag nating dorsal rectum. Yan. Nakalapat ang paa sa ano. Then, ito kung wari yung kanyang puwerta, with my non-dominant hand, yung 2 fingers ko, ipapasok ko siya sa pepe para mahawi ko ang labia minora niya. Para ma-expose ang kanyang urethral meatus. Then, i-open ko. Once na nakita nyo yung maliit na butas na nasa taas, ay ang tinatawag natin urethral meatus. Saka mo siya lilinisin. Isang linear lang. Hindi ka na magpapabalik-balik. Kasi once na pinabalik-balik mo yon, ma-unsterile yun. Yung nilinis mo sugat, nilinis mo na dumi, babalik lang yun kapag pinabalik-balik mo. Dapat isang line lang. Then, expose the tip of the polycatheter. Then, iano mo sa KY. Pasok dun sa urethral meatus. Then, dito mag-i-inflate ng balloon. Doon tayo natapos sa pagpo-polycat para ma-monitor ang pasyente during the operation kung siya ba dehydrated or hindi na dehydrated. Then, after nun, kapag naano na natin siya, tawag ito na polycatheter na, ang circulating nurse, ipe-prep na si ma'am. So kapag prepping na, after the prepping, i-drape na natin siya. Before ka mag-draping as a scrub nurse, magiging scrub nurse na ako, kailangan ko na ng sterile gloves, gown and gloves. So for example, this is my sterile gown, kukuhanin ko siya, hindi ka lalapit sa kanya. Since na ito ay sterile, at ako'y unsterile. Kukuhanin mo siya with your hands, not too close, then step back, then this is the gown, drop, since kuwari scrubbing na ako, done na, kuha ang tip, dry your hands. Same method sa kabila. Then, there are 2 sides na OR gown. The smooth part, saka yung crumpled part. Ang smooth part, ito dapat ang nakaharap sa'yo. So since na ito yung smooth, ito yung nakaharap sa akin, then may butas yan dito. Ipapasok mo dito, then flex, para hindi siya mag-dump. Same method. Kasi. Then yung circulating nurse ko, siya yung magtatali sa akin. Make sure na hindi siya mag-touch sa front ko since na I'm sterile, siya ay unsterile. Dapat more on like back lang. Then, hawakan tong panali, pa-down, kay ma'am. Same method doon sa kanila. Then afterwards,
pupunta na tayo sa close gloving technique. Kanina, open gloving technique ang ginawa natin. This one is close gloving technique. So, paano ang open gloving technique? With your non-dominant hand, may makikita ka dito word na right. Kung narito ang fingertips ko, medyo tago dapat to, opposite yung fingertips ng gloves. So, dito. Makikita nyo dito, thumb to thumb. Then, medyo ilalabas mo yung fingertips mo dito ng kauntian. Yan. Then, kuha dito. Parang banana method lang. Ipipil off mo siya. Then, hawak dito. Then, make sure na maganda yung pagkaka-place mo. Same method sa left. Pasok ang daliri dito. Kuha dito. Then, banana method. Then, kukuhanin mo na siya. Now, pwede ka nang hawak-hawakan ang hands mo since na both sterile na siya. Then, afterwards, since na si ma'am ay na clean, yung mga drape natin i-prepare na natin. So, 4 na drape. Okay? 1. Place it in here. Second drape. Place it in here. Dapat nga pala meron tayong mask. Hindi lang pa nag-mask kasi hindi ako makakapag-demonstrate na while I'm with my mask. Then, third. And then, fourth. So kapag na-prepare mo na ang draping method mo, i-check mo yung gamit mo. So this one is the blade and this is the blade holder. I-connect na natin siya. Sige sir, lapit ka. So pag mag-ano tayo, grasp the blade with needle holder. Sige, mamaya i-ano natin to kung ano mga instruments natin. Parang diagonal, puzzle. Diagonal, diagonal, co-combine mo. Tapos meron ditong parang pang slide. Tapos ito yung kanto, ipapasok mo doon. Ulit. So, ganun ang pag-load ng blade. Kapag maglo-load ng needle, nakahiga na C. Yan. Since sa CS siya, kapag CS laging merong mosquito sa dulo. So before tayo mag-proceed, kailangan alam natin ang mga instruments natin. So this one is retractor or tinatawag specifically, this is USA or Army Navy retractor. Pang-retract to sa mga mabababaw na layers. So ano nga ba ang mga layers natin before tayo mag-proceed? So pag mag-ano tayo ng layers, let's assume na ito yung tinatawag natin layers. From the outer, skin, subcutaneous, fascia, muscle, peritoneum, and uterus. These Army Navy use to na mag-retract na subcutaneous saka fascia. Since na siya ay medyo nasa ibabaw na part pa, hindi pa siya malalim. Then after this one, ito naman tinatawag nating scalpel, pang-cut. Then this one is, halos parehas lang sila, pero ang difference niya, this one is mated. Ang tawag dito is thumb, dito is tissue. And this one is Alice. Ang Alice, ginagamit siya sa mga madudulas na part ng ating abdomen, such as subcutaneous, fascia, and uterus. Doon ginagamit ang ating Alice. And this one is Kelly. May 2 types of Kelly, curved and straight. So ang curved usually ginagamit siya kapag mag-hold tayo ng peritoneum saka muscle. Saka once may nag-bleed, for example, nagkaroon ng bleeding, ito ang ibibigay mo, Kelly. Kasi ito ay merong hemostatic clot. Same na Kelly straight. Pero ang Kelly straight usually ginagamit siya hindi sa hemostatic or hindi dahil may nagdudugo. Usually pang-clamp to ng cord ng bata. Then this one is mosquito. Parang pinaliit lang siya na Kelly. So ginagamit to kapag may nagdudugo sa medyo ibabaw. Same na Army Navy. More on sa subcutaneous lang sila at skin. This one. Saka fascia. And afterwards, this is needle holder. Pang hold ng needle. Then this one is operating sponge.
OS. So before the procedure, para ma-prevent natin na mawala ang instruments, kailangan magka-count muna tayo. So kapag nagka-count tayo, usually tatlo lang siya. Before the procedure, before the closure of peritoneum, and before the closure of fascia. So before the procedure, closure of peritoneum, which is the initial counting, then fascia, which is the final counting. So para hindi ka malito, final, letter F, starts with letter F din ang fascia, doon ang final counting. So, tatlong beses tayo magka-count. However, kapag CS tayo, nagiging 4 siya. Sinasama natin ang closure ng uterus. So, case-to-case basis yan. Kapag appendectomy, 3 beses lang. Before the operation, before the closure of peritoneum, and before closure of fascia. Pero kapag naman siya ay CS, dahil may uterus tayo, 4 na beses siya. Before the procedure, closure of uterus, closure of peritoneum, then closure of fascia. As sa peritoneum, dito nag-happen ang initial counting, kapag naman final counting, FF, fascia. So after natin mag-prep, kukuha tayo ng drape. I-drape natin si ma'am. Since na hindi pa to sterile, hindi ka lalapit sa kanya. Dito ka lang more like. So drape natin 4 times. Then the other side, pupunta tayo dito. So para mag-hold to, itong mga drape, kailangan natin ng towel grips. So 4 to, 4 na side, so 4 na towel clip din. 1, 2, 3, then 4. Saka na tayo dito maglalagay ng UP sheet para fully covered si ma'am. So, after nun, kapag naalam mo na siya, magka-counting tayo. Bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5. Needle holder. Come closer. 1, 2. Needle 1. Army Navy 1, 2. Scalpel 1, 2. Thumb 1. Tissue 1. Alice 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kelly curve, Kelly straight, 1, 2, mosquito curve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then towel clips, 1, 2, 3, 4, 5. So ay yung magiging basis natin kung ilan ang instruments natin. Kung ilan ang gagamitin natin, dapat end ng operation, ganito pa rin ang bilang niya. So, what if nawala ang instruments or kulang? Nire-report siya sa surgeon para i-check niya kung may naiwan sa loob ng katawan. Kapag hindi pa rin siya makita sa loob ng katawan, ine-x-ray siya. After na mag-x-ray, titingnan kung doon sa x-ray kasi mabivision niya kung merong natira doon na OS or mga instruments sa loob. And after mo nung ma-x-ray, saka tayo gagawa ng incidental report. Pero hindi na dapat natin yung gagawin kasi dito pa lang dapat nagka-count na tayo at okay yung ating pag-counting. So, paano magpasa ng instruments? Kapag alis, laging sa tip ang hawak. Then, ano mo dito? May pitik. Same as Kelly. Kapag tissue, dito ka hahawak sa tip. Lagi mong iisipin na itong holder ang ibibigay mo sa doctor. Same as mosquito curve. And after nun, kapag alam nyo na nag-count kayo at alam mo naman paano mag-instruments, pwede ka na mag-time out. Ang purpose ng time out, para before the procedure, alam ng doktor kung ano mga ginawa sa kanya, kung ano mga medication na ginawa, kung sinong pumirma. So, paano nga ba mag-sample time out? For example, ako magta-time out as a circulating nurse. Good morning, Dr. X, Dr. Y, and Dr. Z. I am Kiel Francis Templo Tejada, BSN 4A, SLSU. Time out, patient, Malarasta, Princess, for CS with BTL, consent signed by the patient and witnessed by her husband, CP cleared by Dr. Erwin Reyes, low risk. Then, sasabihin mo yung mga medication na binigay.
Medication given as follows: ceftriaxone Procarex 1.5 gram and Hemostat 2 grams IV. Then, thank you. So, dun pa lang aware na ang ating entourage kung ano mga binigay sa kanya. Then, kapag closure na ng peritoneum, dun tayo initial counting, ika-count mo, then magre-report ka ulit. So, paano mag-report? Good morning, Dr. Kalayan, Dr. Y, Dr. Z. I am Kia Francis Templo Tejada, based on 4A, SNSU, reporting initial counting of, meron tayo dong mnemonic SIN, SIN, stands for sponges, instruments, and needles, were done and complete. Doon alam natin na walang naiwan sa loob. Then, kapag closure na ng fascia, dito mag-appear ang ating final count. So, doon mag-e-end ang ating lecture regards sa routine na 4.